Maligayang pagdating sa WHO Corporation, Chairman. Kahit dapat mahirap ang lalaki, pero ang pagpapanggap. Nakatira sa scatters, kumakain ng simpleng pagkain. Ako, galing din ako sa wala hanggang sa narating ko ngayon. Kaya nga, galing sa hirap naging matagumpay. Lahat ng dinanas niya ngayon ay kailangan niyang pagdaanan. Kung pinalaki siyang prinsipe, ano pa ang pinagkaiba niya sa mga burgis na tamad? Naiintindihan ko. Gusto mo sanang dumaan muna sa mga pagsubok si Xiao Xing bago mo ipamahala ang WHO Corporation. Pero, Bilis, dumating na ang anak ko. Handa na. Dumating na rin ang binata. Maghanda agad. Malamig na noodles. Authentic na liangpi. Chen Xing, graduate ka, direktang natanggap sa WHO Corporation. Sulit ang 10 taon kong pagsusunog ng kilay. Sulit din ang hirap ng tatay ko at ang suporta mo. Malamig na noodles. Authentic na liangpi. Ah, Tito. Bakit dito ka nagtitinda ngayon? Authentic na liangpi. Liangpi mula sa Northwest. Tay, Liangpi. Tay, Tito, Anak! Ngayon ka ba magre-report sa WHO Corporation? Roxley, sumama ka rin pala. Ay, bilis! Kakagawa ko lang ng liangpi, Tito. salamat, Tito. Ang sarap-sarap ng liangpi na ginagawa mo, wala kang katapat. Si Roxley, kahit mayaman ng pamilya, ay hindi naman nila tayo hinamak dahil mahirap tayo. At hindi ka niya iniwan. Di ang klase ng babae talaga, no? Haha. Yitset, Tito, wag naman ganoon ang sabihin. Si Chen Xing kasi, taon-taon valedictorian. At 4 na taon sunod na full scholarship ang nakuha. Parang ako pa ang nakalamang sa kanya. Ruochi, Kung hindi natin itago ang tunay na kalagayan, sa paligid ni Xiao Xing, puro mga gold digger at oportunista lang ang lalapit. Paano siya makakatagpo ng babaeng tulad mo na hindi materialista? At mabait naman si Chen Xing. Maganda ang samahan ninyong mag-ama. Naniniwala akong magiging napakasaya ng buhay. Kapag napangasawa ko na siya. Ay, tanga. Narinig mo yon? Swerte mo talaga. Kapag sinaktan mo si Roxley sa hinaharap, hindi kita papatawarin. opo, tatay. Tapos ka na sa kolehiyo, nakapasa ka na sa pagsusulit ng WHO Corporation. Sa wakas, hindi na ako mahihirapan ng ganito, hahaha. Ingat. Chen Xing. Anak, okay ka lang. Chen Xing, okay ka lang. Okay lang, tatay, okay lang. Hoy, paano ka nagmamaneho? Munti ka nang makasagasa. Muntik na nga. Tingnan nga natin kung sino to. Ay, di ba't ito, yung matalinong estudyante namin? Kung alam ko lang na ikaw, dire-diretso na sana ang sasakyan ko sa'yo. Wala namang halaga ang buhay mo. Ano na sinasabi mo? Akala mo dahil mayaman ka, magaling ka na? AMEA, anong tingin mo? Galit? Sabihin ko sa'yo. Noon pa man, mas mataas na ako sa'yo, at ngayon, sa lipunan, wala kang magiging silbi, kundi maging alipin ko. Ibayin mo ang loob, kailangan mag-iis. Kung hindi mo makayanan. Ang mga panlalait ng mga taong tulad nito, paano mo harapin ang mga hamon sa mundo ng negosyo? Gui Yingjon, sa likod nito ay ang kumpanyang papasukan ko ngayon. Ayokong makipagtalo sa'yo dito, pero kung sa ibang lugar, hindi ko mapapangakong hindi kita sasapakin. Mabuti, may tapang at disiplina. Karapat-dapat kang maging tagapagmana ng WHO Corporation. Hahaha, anong sinabi mo? Papasok ka rin sa WHO Corporation. Ang swerte naman, paano nangyari na kapareho kita ng kumpanya? Ikaw na mahirap, pero hindi ka makakaganti dito. Kahit ibuwak ko ng 8 piraso ang katawan mo ngayon, makakapasok pa rin ako sa trabaho, walang magbabago. Dahil, pangalawa ang tatay ko sa WHO Corp, nangingibabaw. Ito ang pagkakaiba natin. Alamin mo kung sino ang tatay niya sa kumpanya. Ang lakas ng loob, hinamon pa ang chairman. Hahaha. Hoy pare, magkaklase naman kayo. Magiging magkatrabaho ka. Maliit na bagay lang to, misunderstanding lang. Hoy, matanda, sino ka? Ako ang tatay ni Xiao Xing. Tignan mo, bagong luto itong liangpi, masarap. Authentic talaga. Ilayo mo sa akin ang mga basurang yan. Akala mo ba kakain ako ng basurang yan? Sa tabi-tabi lang yan. Gui Yingjon, kahit anong pambubuli mo sa akin, okay lang. Pero ngayon, hinamon mo pa ang tatay ko. Ano naman? Gusto mong sumuntok? Sex, suntukin mo ako. Sex, gawin mo. Huwag anak. Kapag sinaktan mo siya, mawawala lahat ng tinuro ko sa'yo sa loob ng 20 taon. Sex nga. Chen Xing, wag. Kapag nanakit ka, sayang ang kinabukasan mo. Pero, Kailangan nating umangat pa ng mas mataas para mapatumba natin ang mga alipin ng kapangyarihan na to. Mabuti, alam mong magtimpi. Ang talagang matalino. Sa hinaharap, siguradong magiging perpektong asawa ka ng WHO Corporation. umesenso, paano? Sa tulong ng tatay mong nagtitinda na malamig na noodles, ang pagpasok mo sa WHO Corporation bilang pinakamababang empleyado ay hindi simula ng buhay mo. Sa mga malalaking kumpanyang to, ang kailangan para umangat ay koneksyon, background at tera.
Ako, pagpasok ko, manager agad ang posisyon. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong sumunod sa kagustuhan ko. Yan ang pagkakaiba natin. Sige, hintayin natin. Gusto kong makita kung paano makakasabay ang isang tamad na burgis sa isang tunay na talino at galing. Sino kaya ang masaasenso? Sabihin ko na, Hu Chensing, laging nasa likod ng babae para magtago. Di ba? Sayang naman ang kagandahan ni Ruo Chui sa'yo. Ano bang ginawa mo para mabihag mo siya ng ganito? Ruo Chui, tayo ang bagay na bagay. Isipin mo, sumama ka na lang sa akin. Kung ganoon, kalimutan ko na ang lahat. Ano? Gusto mo? Ginoong Gu, nandito pa ako. Umalis ka diyan. Wala kang pakialam. Ruo Chui, isipin mo. Mamaya, kahit anong 5-star hotel sa Jiangcheng, pipiliin mo. Ay naku, tapos na to. Sinong makakatiis nito? Ay naku, buti na lang hindi gumanti ang anak ko. Kapag nanakit sa harap ng kumpanya, sigurado matatanggal. Matanda, bulag ka? Hindi pa nagsusundukan. Nasaan ang gwardiya? Hulihin niyo siya, ngayon din. Ano ba to? Ito ang Hu Corporation. Walang pumipigil dito? Wala bang aksyon? Kung wala, ako na ang bahala. Umalis. Tigil. Atay, nandito ka na, tatay. Ay, Yingjon. Ano ba ang ginagawa mo? Ito ang punong tanggapan ng Hu Corporation. Gusto mong mamatay? Sila ang nambubuli at nanakin sa atin. Ang gulo-gulo ng itsura mo. Hindi mo ba alam tumawag ng gwardiya? Hindi, parang bingi at pipi ang mga gwardiya dito. Paano nangyari yon? Ang seguridad ng korporasyon, lahat profesional na sinanay. Gwardiya. Hoy! Magandang araw po, Manager Gu. Palayasin nyo silang lahat. At saktan nyo ng husto. Para malaman nila kung ano ang kapalit ng pag-api sa anak ko. Ako po? Suntukin mo sila. Gusto mo bang ako mismo ang gumawa? Ilang libo lang ang sahod ko kada buwan. Papaluin ko ang chairman? Bakit hindi mo na lang ako utusan na suntukin si Son Wukong? Abababa. Kita mo? Ano ba ang sinasabi ko? Binit-pipi nga, di ba? Hala, ano ba ang nangyayari? Aray. Lucian, matandang kaklase. Ikaw ba ang dating class president? Hu Zhenhai? Ako nga. Shan, hindi daw pa ako na hindi nakikita. Ito ba ang iyong tinda? Yun, akin ito. Authentic na liampi mula sa Northwest. Gusto mo bang tikman? Ikman ang ulo mo. Anak mo ang nanakit sa anak ko. Yung wala pong nanakit sa anak ninyo. Kataantaduhan, nakita ng lahat. Hoy! Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sino ang magpapatunay para sa anak ko? Kayong mga to. Ay, Shanhe, kung anak mo naman pala siya. Di parang nagkagulo na lang tayo sa pamilya. Mga bata lang naman, nag-aaway-away, maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Maliit na pagkakamali. Sinungaling ba ang anak ko? Pinagkakitaan ko pa ang anak mo, pero ngayon, tingnan mo ang negosyo ko. Hindi na ako makapinda. Ang basura mong kariton, ikukumpa mo sa anak ko. Ikaw, hindi pwedeng magkagulo sa harap ng kumpanya, baka matanggal ako. Pero kung papayag ako, napakalaking kahihiyan naman. Hahaha, bilang magkaklase naman tayo noon. Hindi kita pag-initan. Hindi pwedeng ganito na lang. Inapi nila ako. Sila, alam ko na ang gagawin. Bilang mataas na opisyal ng Hu Corporation, inutusan kita. Simula ngayon, huwag ka nang magtitinda dito kalanman. Sige, lilipat na lang ako sa ibang lugar. Makaklase. Huwag mo akong tawaging makaklase. Putangina. Nahihiya ako para sa'yo. Sa klase natin, 40 ilan. Lahat, puting kwelyo o mga elite sa lipunan. Paano ka naging kahiya-hiyang bahagi? Binaba mo ang antas ng buong klase natin. O hindi, binaba mo ang mukha ng buong eskwelahan. Tingnan mo ang buhay mo. 40 taon ka na, nagtitinda ka pa rin sa kalye. Maghahanap na lang ako ng lugar, magbibigti, at mamamatay. Boskin, nalaman ko na. Itong si Gushani, hindi naman talaga siya mataas na opisyal. Maliit na department manager lang siya. Kaya pala hindi ko siya kilala. Ang taong to. Sino ba ang nagpasok sa kanya? Siguradong may koneksyon. Nakapasok sa likod. Alamin mo, dapat ko siyang puksain ng tuluyan. Opo, chairman. Si chairman ang nagpaiwan sa kanya sa kumpanya dahil sa pagiging magkaklase. Binigyan lang siya ng pagkakataon. Ang huna to, hindi marunong pumili ng tao. Dapat pagalitan. Magkaklase, huwag naman masyadong masakit ang mga salita mo. Kahit anong yaman mo ang anak mo sa kolehiyo. Sariling gastos din naman. Kahit ganoon kababa ang buhay ko, ang anak ko. Top-notcher pa sa science sa entrance exam. Ano naman? Dahil nandito ako, ang mga anak natin, parang langit at lupa, ang walang kwentang anak mo. Nasa kumpanya pa rin, sumusunod sa iba. Samantalang ang anak ko, makakalakad ng palalo sa Hu Corporation. Dahil, ako ang mataas na opisyal ng Hu Corporation. Para sa proyektong Cloud Peak Summit, ako ang may hawak ng buhay at kamatayan sa Hu Corporation. Ibig sabihin, malalim ang relasyon mo sa chairman dito. Magkapatid sa dugo, nagligtas ng buhay ang isa't isa. Yanan, parang hindi ako masyadong naniniwala. Tatay, huwag na tayong mag-aksaya ng salita sa kanila. Ang laki ng kapangyarihan mo.
Tanggalin mo na lang yung basurang yun. Naiinis ako kapag nakikita ko siya sa opisina. Nakakasilo siya sa mata ko. Ako'y isang maliit na manager lamang. Saan ako kukuha ng karapatan na makialam sa mga desisyon ng human resources? Napakataas naman ng tingin mo sa akin. Kung tanggalin mo siya, mawawalan ka lang ng isang tagapagsilbi ng tsaa at tubig. Bakit hindi pa rin mature ang pag-isip na yan? Tama ka, tatay. Mas maigi nga ang plano mo. Hoy, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Magparehistro ka na. Tatay, hintayin mo ako sandali. Sisirain ko ang kanyang kariton. Hoy, anak, huwag kang gumawa ng gulo. Kailan ko ba nakita ang chairman? Huwag mo akong idamay. Baka ako rin ang tanggalin pagkatapos. Magbigay ka na lang ng konting awa. Bakit makikipag-away sa amoy pawis na vendor? Ama ka. Ang leon, bakit makikipag-away sa isang kawan ng asong gala? Ara na. Hoy, ikaw. Sige na, Chensing. Huwag sirain ang mood mo, unang araw mo sa trabaho. Dapat maganda ang pakiramdam mo. Anak, malapit ang ibunyag ng tatay mo ang tunay na pagkatao. Tiis ka muna. Sech, Rule 3, magparehistro muna ako. Tatay, nahirapan ka ngayon. Ayos lang, hahaha. Alis na ako. Tito, tulungan ko kayong mag-ayos. Ako na ang bahala, anak. Ano? Bakit security guard ang napunta sa akin? Jiaoxing, congratulations ha. Manager agad sa first day. Ang galing mo. Di ko rin inaasahan na si Auntie Kim. Nagtatrabaho pala sa Who Corporation. Sa ulitin, sana po matulungan ninyo ako. Ano bang pinagsasabi mo? Dito sa kumpanya, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, tulungan kita. Kaya pala nakapasok si Hu Chensing dito. May kapit din pala. Nagpakatuta siya sa isang matandang babae. Kaya pala manager agad siya. Ang yabang pa, akala mo kung sinong mabait. Yun. Huwag ka munang mag-report. Ipapakilala muna kita. Sa opisina. Sage. Si Hu Chensing, nakuha na nga ang gusto. Nag-ambisyon pa. Puro babae ang inaasahan. Putangina, mas gwapo naman ako sa kanya. Bakit walang babaeng lumalapit sa akin? TSK. Yingjun, nakuha mo na ba ang IE mo? Bakit security guard ang binigay mo sa akin? Pinagmalaki ko na sa lahat. Manager ako sa Who Corporation. Ngayon, magiging bantay pinto lang ako. Nakakahiya. Sa kapangyarihan ko, yan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang maging security guard. Ikaw kasi, nagmayabang ka agad. Gusto ko lang sanang magsimula ka sa baba. Para magkaroon ka ng disiplina, anak. Pero, Sai Hu Chensing. Manager agad? Bakit siya? Ano? Yung anak ng vendor na yun. Manager? Magkakapantay na kami? Sagutin mo naman ako. Sech, gawin natin. Ang palit ng pusa sa prinsesa. Ano lang naman ang kaya ng isang vendor? Wala siyang laban. May plano ako, anak. Sumama ka sa akin. Abala, Lauwi. Hoy, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Manager Gu? Ito na, yung anak ko. Pumasok na sa Who Corporation. Pero na-assign lang siya bilang guwardiya. Iniisip ko, baka pwede mo ayusin yung posisyon niya? Sa kalagayan ng anak mong yan, maging guwardiya nga lang. Ay dahil lang talaga sa kakulangan ng tao sa security department. Hindi pwedeng ilipa. Tingnan mo, ako si Laugu, hindi kita pahihirapan, di ba? Ikaw. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hoy, ngayon, may pumasok na empleyado, si Hu Chensing. Walang pangalan, walang koneksyon, walang background. Pwede ba siya? Ang ipalis sa posisyon ng anak ko, yung manager position, ay napakahalaga. Kailangan dagdagan ang bayad. Paano pwedeng gwardiya lang ang posisyon ko? Ang inaaplihan ko talaga ay department manager. Sino ba ang tatay mo? Ako, anong kinalaman ng trabaho ko? Sa tatay ko? Siyempre, may kinalaman. Malaki ang kinalaman. Ang tatay ko, nagtitinda ng liangpi sa tabi ng kumpanya. Ang tatay mo, nagtitinda ng liangpi sa tabi ng kumpanya. Ikaw naman, magiging gwardiya sa harap ng kumpanya. Ang ganda, mag-ama kayo, at magtutulungan, di ba? Anong klaseng katwiran yan? Kung ang tatay mo ay tindero, dapat gwardiya ka lang. Kung ang tatay mo ay chairman, hindi lang manager, kahit maging kabayo mo pa ako. Pero ang tatay mo ay isang tindero lang. Ano? Nagkamali ka ng pinanganakan, kasalanan ko pa? Makinig ka, kung gusto mong magtrabaho, suotin mo ang uniform mo at tumayo ka sa pinto. Kung ayaw mo, nandiyan ang pinto. Hindi kita pipigilan. Dumaan ako sa maraming pagsusuli. At nanguna sa lahat ng written at interview exams bago ako matangga. Isang salita mo lang, papapilahin mo ako sa pinto? Hindi ako papayag. Ayaw mo man o gusto, wala kang magagawa. Oy! Manager Go, congrats! Bago lang graduate, manager na. Tingnan mo to, yan ang tinatawag na talagang may kinabukasan. Salamat sa'yo Ay, naku, hindi tulad ng iba. Aw, mayabang nang ako ang number 1. Ako ang number 1. Ano naman? Ay, nagbabantay ng pinto. Di ba, tol na guard? Paano mo nalaman na guard ang trabaho ko?
At saka, salamat sa'yo? Ano ibig mong sabihin? Ako. Ang tanga naman nitong bibig neto. Walang kontrol. Usapang matataas ang katungkulan to. Wala kang karapatang makialam. Dali, puntahan mo na ang poste mo sa pinto. 1 minutong late. Akaltasan kita ng sahod. Ayaw ko. Lauho, na yon. Ikaw si Xiao Tsing, yabi ang dinanas ninyong kahihiyan. Bakit hindi na lang? Pawiin natin yang dalawang tanga mula sa angkangu. Sa totoo lang, ang pagdating nila. Sakto lang. Si Yauxing, kailangan niyang harapin ang mga ganyang tao. Hayaan mo na. Ituloy na lang natin itong huling pagsubok para kay si Yauxing. Ay, kawawa naman talaga si Xiao Tsing. Anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Sole heir ng Hu Corp, pero nagsimula sa pinakamababa at umakyat ng paisa-isa. Hahaha. O, tol na Lauho. Kailan mo babalak? Sabihin kay Xiao Tsing ang totoong relasyon natin. Lanner, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Siya, Bakit pumasok nang hindi ko makatok? May masamang balita. Chairman Boskin, naagaw ang posisyon ng binata. Ano? Nababaliw na ba sila? Sino ang may gawa? wala nang iba kundi ang mag-ama ng Angkangu. Alam mo ba? Lanan. Simula nang isilang si Xiaoxing. Lahat ng kanyang galaw nasa aking kontrol. Kung hindi ko binuksan ang sistema, sino pa ba? Ang makakapagmanipula sa listahan ng mga tauhan. Talagang pinag-isipan mo ng mabuti. Ano? Hindi ko hayang si Xiao Tsing ay lubusang mapahiya. Tutulungan ko siya. Hoy! Hoy! Huwag kang magpakita ng bahid. Huwag mo akong itulak. Hu Chensing, huwag kang magwala dito. Kung makatuloy sa iyong pag-iwan mo, Ito ba si Wu Chensing mula sa klase namin? itapon mo siya mula sa bintana. Anong lakas ng loob mo magulo dito sa Wu Corporation? Hindi. Kailangan kong i-video ito. Sa buong Hu Corporation, wala bang lugar na may hustisya? Gusto kong makipag-usap sa puno ninyo. Gusto kong makita ang chairman. Akala mo ba, kahit sinong aso't pusa ay makakapagkita sa chairman? Sasabihin ko sa'yo, 5 taon na akong nagtatrabaho sa Hu Corporation. Minsan ay hindi ko nakita ang chairman. Siya ang pinakamataas sa Jiangcheng. Parang kisamin na hindi maabot. Ang maliit na problema mo lang. Gusto mo pang makipagkita sa chairman? Nangangahap ka na lang ba? Pero ako, dapat ay pumasok bilang department manager sa Hu Corporation. Ayos, binigyan ninyo ako ng titulong gwardiya. At ngayon, gusto ninyong manahimik na lang ako. Anong klaseng katwiran yan? Katwiran? Ang katwirang yan. Kami, ang mga nasa tuktok, ang gumagawa. Hu Chensing, tulad mo. Magaling ka sa klase. Pero ang trabaho mo lang ay magbantay ng pinto. Samantalang ako, ang tinatawag ninyong tamad at walang alam, ay biglang umangat sa isang igla. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang walang kwentang ama mo, na mula nang isilang ka. Ay tiyak na magiging alipin ka lang. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo nang insultuhin ang tatay ko. Umaga pa lang, nagde-deliver na siya. Gabi ay nagtitinda sa kalsada. Naghirap siyang mag-isa para mapalaki ako. Siya ang dakilang tao. Ang pinakawalang kwentang tao talaga siya. Nakakatuwa naman, kapag mahina ang sundalo, mahina rin ang general. Kaya pala amoy maasim ang katawan mo. Talagang dugong mahirap ka. Ano? Haha, pasensya na. Pasensya na, sa seryosong usapan na ito. Hindi dapat ako tumatawa, pero hindi ko talaga mapigilan. Hahaha, hindi mo ba talaga iniisip na sa sarili mong sipag? Makakaangat ka sa buhay? Ang galing sa hirap, naging matagumpay. Pantasya lang yan. Nang mag-ama ninyo. Sa totoo lang, kayo'y paang. Mga daga sa madilim na sulok ng lungsod. Parang mga ipis, parang basura. Kung ang Hu Corporation ay puno ng mga taong katulad ninyo, ayaw ko na sa trabahong ito. Manager Wei, narito ang listahan ng mga bagong empleyado. Pakitingnan ko. Manager Wei, kunin mo ang laptop. Huwag mo hayaang makita niya. Hu Chensing, akala ko ayaw mo magtrabaho rito? Dahil gusto kong malaman ng lahat na ako. Ang dapat maging manager ng AR. Ipapakita ko sa lahat. Ang pangit ninyong mukha. Ito na, Hu Chensing, ibigay mo sa akin ang laptop. Hoy, tingnan ninyong lahat. Ako ang dapat maging manager ng departamento. Hoy, tignan mong mabuti. Maliwanag na nakasulat dito. Ang posisyon mo ay guardia. Hindi. Paano nangyari ito? Lao Wei, delikado ba to? Dati kasi. Sobrang delikado talaga pagpalit-palit ng trabaho nang walang paalam. Pero alam mo ang swerte. Ngayon kasi, maintenance ang system ng AR namin. Pwede kong palitan ang pangalan ng lahat ng empleyado ng libre. Basta palitan ko lang ang pangalan ng anak mo at ni Hu Chensing.
ganito lang ang gagawin. Tapos na, solid na ebidensya, walang duda. Hu Chensing, anong masasabi mo ngayon? Nakita na ng lahat ang posisyon mo. Ano pa bang ipagtatanggol mo? Siguradong kayo ang gumawa nito. Sabi sa akin ni Tita Kin, ang posisyon ko ay si Tita Kin, yung matandang babaeng sugar mommy mo. May chismis pa pala. Sugar baby pala si Hu Chensing. Lalong sumasarap ang kwento. Anong sugar baby? Si Tita Kin ay mataas na opisyal sa kumpanyang ito. Kaibigan siya ng tatay ko. May mataas na opisyal ba tayong apelidong Kin? Sa mga departamento ng middle at senior management ng kumpanya natin, wala namang babaeng apelidong Kin. Maliban kung ano? Maliban kung yung nasa tabi ng chairman? Baka ordinaryong empleyado lang yon, hindi manager. Yung ganoon kataas, paano magiging kaibigan ng isang tambay sa kalsada? Ay naku, Hu Chensing. Akala ko ba magiging security guard ka lang? Kailangan pang magpalakat? Ang tiyap mo naman. Kaklase kita dati, kaya gawin mo to, lumuhod ka. Iyuko mo ang ulo mo, baka bigyan pa kita ng trabaho. Bakit mo kailangang magpakababa? At matulog sa isang matandang babae, para lang dito? Yu, Kadiri, nahihiya ako para sa'yo. Mga kasinungalingan. Mga kasama, ipapakita ko sa inyo. Dilatan nyo ang mga mata nyo at tingnan nyo ito. Xiao Tsing, congratulations sa'yo. Natanggap ka bilang department manager sa Jiangcheng. Hindi ko rin inasahan na nagtatrabaho pala si Tita Kin sa Hu Corporation. Sana po ay gabayan nyo ako sa hinaharap. Anong pinasasabi mo? Anong relasyon natin? Sa kumpanya, kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Magsulat ka sa Weibo o sa Facebook. Gabby, ang lakas ng balitang to. Ang maliit na Ru Chui. Tatay, Ito ba yung nobyo mo? Si Hu Chensing, di ba? tatay, ano ang nangyari? Tingnan mo ang ginawa niya. Ngayon, kumakalat na yan sa labas. Bukas pa naman sana ang kasal ninyong dalawa. Sa tingin ko, wala nang saysay na ituloy pa yan. Gusto kong makausap ang chairman ninyo. Pinutol ninyo ang konteksto. Binaligtad ang katotohanan. Inabuso ang kapangyarihan. Wala na bang makakapigil sa inyo dito sa Hu Corporation? Sobra na ang pang-api ninyo. Naku, kahit na aminin ko, na ang pagkakilala sa kanya ang pinakakahiyahiyang bagay sa buhay ko. Kailangan ko pa ring sabihin, siya ay kaklase ko. Nung estudyante pa siya, wala siyang ginawa kundi masama, lumiliban sa klase. Sinungaling at nagnakaw pa. Ang taong ganito, paano magiging security? Yan ay mahalagang posisyon. Alam ko, kung patuloy akong magpupumilit, magmumukha akong ng api. Kaya ganito na lang, hayaan nating ang lahat ang magpasya kung ano ang dapat gawin sa kanya. Mukha namang tahimik at mabait yung tao na yan. Parang hindi ganyan ang pagkakwento mo. Nga, baka nagkakamali ka? Kaya kung patunayan, Zhang Lily. Naku, Lily, nagtatrabaho ka na rin pala dito sa Huo? pero isa lang akong ordinaryong empleyado. Napakasimple lang ng trabaho ko. Sana tulungan mo ako, Manager Gu. Sabi mo kaya mong patunayan? Paano mo mapapatunayan? Dahil magka-class kami. Ang taong to ay salot sa klase namin. Ang sinabi lang ni Manager Gu ay ilan lang sa napakaraming kasamaan niya. Lahat ng kaklase namin ang magpapatotoo. Kaya kung palalayasin lang natin siya ngayon, napakadali para sa kanya. Kung ganyang tao ang makalaya, siguradong magkakaproblema. Mas mabuti pang gawan natin siya ng kaso at itapon sa kulungan para hindi na makapanira pa sa iba. Hindi totoo yan, Zhang Lily. Wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit ka sumasama sa kanila? Para siraan ako. Nakipagtalik ka na kay matandang Kin. Natakot ka pa ba sa pagsisinungaling? Ako ba'y gano'n nakatanda? Oy, ikaw yata, yung babaeng tumatanda na. Ang nagpapakain kay Hu Chensing, di ba? Di nga, ang ganda-ganda mo pa naman, sayang lang bulag ka. Nagkagusto ka pa kay Hu Chensing na ganyang klaseng tao. Naku, Manager Wei, yung kumpanya natin, may mga taong mahilig sa nepotismo at tumapasok na mga peste. Hindi mo ba napapansin? Ngayon, maglalagay siya ng isang guard. Bukas, maglalagay na siya ng manager. Paano na kami? Kailangan nating sugpuin ang ganitong ugali na. Pagpasok sa likod ng pinto, habang maaga pa, ingnan mo to, malapit nang mamatay, nakangiti pa. Manager Wei, anggalin mo siya. Lao Wei, kausap ka ng bata, bakit hindi ka sumasagot? Boss Kin, hindi ako maglakas loob. Anong Boss Kin? Ano ba talaga ang posisyon niya? Bakit tawag na boss? Siya ang general manager ng Hu Corporation. Kapag wala ang chairman, siya ang pinakamataas. Maghanda ka na sa parusa mo. Anong? General manager. Wala na, talo na ako. Xiao Tsing, sinalo ka nila kanina, di ba?
Aling kamay ang ginamit? Tita Kin, okay lang ako. Sabi ko, aling kamay ang ginamit? Yung kanan. Ikaw na ang mag-isip kung paano mo babaliin yan. Injury sa trabaho. Opo, Boss Kin. Ang posisyon ko po ba, ligtas pa po ba to? Human resources. Human ang nauna. Resources ang sumunod. Matuto muna maging tao. Bago ka matutong gumawa ng trabaho, di mo alam maging tao. Boss Kin, isipin mo na lang po ang mga taon na naglingkod ako sa kumpanya. Nagsakripisyo pa sa inyo. Pagkatapos kong ipaayos ang braso ko, papayagan niyo po sana akong maglinis ng banyo. Babalik ko ako pa maregular ulit. Pwede po ba? Salamat po, Boss Kin. Ako na po ang babali ng braso ko. Kasalanan mo lahat ito, kaya ako napariwara. Ang lambot ni Boss Kinlan kay Xiaoxing. Naku, masisira ang ugali niyan sa sobrang pagpapalaki. Ipapakilala ko sa inyo. Si Hu Chensing ay anak ng kaibigan ko, at ako, hindi ako mahilig sa nepotismo. Ituring nyo lang siyang ordinaryong katrabaho. Kung ano man ang mararating niya sa kumpanya, iyon ay dahil sa kanyang sariling kakayahan. Walang kinalaman ako, at dagdag pa, mag-hire ako ng bagong LAR manager. Para ipakita sa lahat ang resulta ng assessment ni Hu Chensing. Para patunayang hindi siya backer o padrino, kundi dahil sa kanyang sariling galing, nakapasa siya sa pagsusuli. Naging department manager ng Hu Corporation. Ang apelido natin ay Hu. Ang apelido rin niya ay Hu. Pero hindi siya ang binatang ng operational practice lang. Hindi po ganoon. Huwag po kayong magkakamali. Ang tatay ko ay nagtitinda lang ng malamig na noodles. Kung gusto ninyong subukan, pwede po kayong magpabili. Sabihin nyo lang pangalan ko. May discount po. Hoy, dalaga. Ikaw ba yung nagsinungaling kanina? Boskin, hindi ko po talaga alam na ganito ang relasyon ninyo ni Chensing. Kung hindi siya kaibigan ko, pwede ka na magsinungaling. Kung wala siya sa kanya, pwede na siya paglaban. At paalisin, mukhang kailangan nating baguhin ang pamantayan ng Hu Corporation. Dapat mas mahalaga ang karakter. Boskin, nagkamali po ako. Hirap na hirap po ako. Bago nakapasok sa Hu Corporation, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit maglinis ako ng CR kasama ni Manager Wei, pwede na po. Mas marumi pa ang puso mo kaysa sa CR ng kumpanya namin. Paano ka namin paglilinisin ang pagpapaalis sa'yo sa Hu? Parang napakadali lang para sa'yo. Hindi lang sa Hu Corporation ka mawawalan ng trabaho. Ipapaalam ko rin sa ibang mga kumpanya sa Jiangcheng na hindi ka na dapat tanggapin. Huwag po. Boskin. Ilagay ka sa blacklist. Huwag naman. Boskin. Chensing, bilang magkaklase, pakiusap. Tulungan mo ako, magmakaawa ako sa'yo. Chensing. Tita Kin, Xiaoxing. Ngayon, huwag kang magpakaawang-awa. Hindi ba tinuruan ka ng tatay mo? Ang awa sa kalaban, kapahamakan ng sarili. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na muling salakayin ka. Dapat isang suntok, patay, walang iwan ng buhay. wala, Tita Kin. Naisip ko lang, ang galing-galing ng ginawa ninyo. Ayoko na. Oo nga pala, Tita Kin, kayo pala ay mataas na opisyal ng Hu Corporation. Paano ninyo nakilala ang tatay kong? Kung sasabihin ko sa'yo, hindi lang kami magkaibigan ng tatay mo. Si Boskin. May mensahe ang chairman para sa inyo. Itong matandang Hu, talagang hindi tumitigil. Boss Kin, bata pa ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Maglilingkod ako sa inyo habang buhay. Maglingkod sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Mananatili ka pa rin sa Hu Corporation. Ano? Ako? Mananatili pa rin sa Hu Corporation? Xiaoxing, ito ang imbitasyon sa engagement party ng Lin Corporation. Pumunta ka. Dadalhin mismo ng aming chairman ng Hu Corporation. Ang imbitasyon. Ang engagement party ng Lin Corporation. Yun na mismo ang engagement party ko. Totoo nga, pangalawa sa pinakamataas, nangingibabaw ang tatay ko sa Hu. Ang isang manager ng AR. Naputulan ng braso at napatpat sa CR. Pero ako, ligtas na naiwan dito? Siguradong inayos ito ng tatay ko. Siyempre, personal siyang nakiusap sa chairman. Kahit si Boskin, hindi makakagalaw sa akin. Hu Chensing, kahit may kapit ka kay Boskin, hindi ba't nandito pa rin ako? Buo at walang gasgas, sa harap mo? Galit ka ba? Sa ganitong klaseng kapangyarihan. Walang kwenta ang koneksyon mo. Tandaan mo, habang nandito pa ako sa Hu Corporation, laging nasa ilalim ng paa mo ang paa ko. Sige, laban lang. AME. Oo nga pala, natanggap mo na ba ang imbitasyon ng Lin Corporation? Napansin mo ba?
Hindi ikaw ang nobyo ni Ru Chu. Siyempre naman, ganun kalaki-laking pamilya, paano pipili ng isang anak na nagtitinda sa bangketa bilang manugang? Tulad ko lang na mayaman at makapangyarihang lalaki. Ang karapat dapat sa pamilya Lin. Kung may mukha ka pang pumunta, haharapin kita sa kasalan. At yakap-yakap si Ru Sui habang iniinsulto ka. Para maramdaman mo kung gaano kalayo ang agwat natin. Hahaha. Ano bang nangyayari? Bakit ako naimbitahan bilang panauhin sa kasalang ito? Ru Chu, hindi ba talaga tayo pareho ng mundo? Bakit mo pa pinanatili sa kumpanya ang gagong yon? Ay naku. Sobra mo nang pinagbibigyan si Xiaoxing. Kung hindi ko siya haharangan ngayon. Sayang lang ang plano kong ilang taon. Huwag mo nang palampasin ang mga kalokohan niya. Ano naman yung kasal sa pamilya Lin? Ito ang huling leksyon ko para kay Xiaoxing. Ipapahayag ko ang tunay niyang pagkatao sa gabing iyon. Ang 20 taon kong paghahanda sa kanya. Dapat nang matapos. Ito ay ginseng na binili ko gamit ang kalahating taon kong scholarship. Kahit mahirap lang kami. Pero ito ang unang pagkikita namin, ng ama ni Ru Tsue, kaya dapat magpakita ng respeto. Yan ang itinuro sa akin ni Itay. Tay, Oy! Anak, dumating ka na. Tay, bakit nandito ka? Tapos na ang tinda, kaya humanap muna ng sideline. Ang bait ng may-ari dito. Triple ang sahod kaysa sa dati. Tay, sinabi ko na sa'yo, noong nagtrabaho na ako. Hindi mo na kailangan magpakapagod ng ganito. Okay lang yung pagtitinda mo sa umaga. Pero bakit kailangan pang magsideline sa gabi? Mataas na ang sahod ko sa Hu Corporation. Kaya huwag ka nang mag-alala. Hahaha. Hindi kasi ako mapakali, anak. Oy, ito ba ang regalo mo para? Sama ni Ruksu. Sabi mo kasi dapat maghandang mabuti pag may okasyon. Kaya bumili ako ng ginseng. Ang mahal pa naman. Tama. Mahalaga ang respeto at pakikisama sa ating kultura. Ang pagbibigay ng regalo ay simbolo ng magandang ugnayan. Dapat seryosohin yan, huwag pabaya. Halika. Tingnan natin ang handog mo. Sech, Tay. Hala, si Ruxy ba yan na pababa? Ruochi. Chairman, ito ang green jet earrings na regalo ng Angkan Lin sa inyo noon. Napakahalaga nito, hindi matutumbasan ng halaga. Kapag nakita ito ng mga miyembro ng Angkan Lin, matitiyak na makikilala nila ang tunay na pagkatao ni Xiao Tsing. Tatay, hindi pa bumababa si Ruochi ah. Ay, nagkamali pala ako. Hawakan mo muna ito. Kailangan ko nang magtrabaho, baka makita ako ng amo kong nag-inarte. Mababawasan pa ang sahod ko. Sige, mauna na kayo. Anak, pagkatapos ng araw na ito, matatapos na ang hirap mo. At ang mga nanakit sa iyo, babayaran nila ang lahat. Ru Tsui, iniisip mo pa rin ba? Yang walang kwentang si Hu Chensing. Totoo ba ang mga pinost mo sa Weibo? Yang gago si Hu Chensing. Pinatanggal ako sa trabaho, hindi kita papayagang maginhawa. Siyempre, gabi kanyang niloko. Sabi pa niya, nakapasok siya sa Hu Corporation dahil sa sariling galing. Pero ang totoo, nakapwesto lang siya dahil sa katawan niya. Ibinenta niya ang sarili sa isang matandang babae, tapos sa harap mo, naggapanggap na parang santo. Nakakadiri talaga. Alam kong mahirap para sa iyo tanggapin, pero ganyan talaga ang katotohanan. Bilang best friend mo, dapat kong sabihin sa iyo ang lahat na nakita ko. Hindi kita pababayaan na lokohin ng gagong yan. Tumigil ka. May iba pa sigurong dahilan ito. Hindi ganyan si Chensing, hindi siya mapagpanggap. Naniniwala ako. Natunay ang nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko pwedeng payagan si Hu Chu na patawarin siya. Kung hindi, mabubuking ang ginawa ko. At siguradong ilalantad ako ni Hu Chensing. Kung mangyari yun, mawawala pa sa akin si Lin Ruchui, ang huling sandigan ko. Ruche. Napatunayan na nga ang pagtataksil niya. Nandiyan na ang ebidensya. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Isa siyang ganap na sinungaling. Tumahimik ka nga. Kapag may nasabi ka pang masama tungkol kay Chensing, hindi kita patatawarin. Ano nang gagawin ko? Grabe ang tiwala niya kay Hu Chensing. Kailangan ko pa siyang siraan. Kung hindi, wala na akong lugar dito sa Jiangcheng. Ru Chu. Ang pinuno ng angkan ko sa Jiangcheng, si Gu Shanhi, kasama ang kanyang anak na lalaki na si Gu Yingjun, ay dumating na sa handaan.
Hoy, kailan pa nagkaroon ng angkangu dito sa Jiangcheng? Itong si Gushan. Sabi nila, mataas na opisyal siya sa Hu Corporation. Pero tungkol sa background ng pamilya nila, hindi ko talaga alam. Para maging mataas na opisyal sa isang kumpanya gaya ng Hu Corporation. Talagang pambihira siya dito sa Jiangcheng. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang tao. Lalapit ako. Sage po. Hahaha. Kamusta, kamusta? Ang simpleng kasunduan ng anak ko. Bakit pa kayo nag-abala? Ginunggu? Isang napakadakilang tao. At nagdala pa ng napakamahal na regalo. Sobra-sobra na po. Hahaha. Yung Jedi Guanyin na yan, di ba yan, yung National Treasure na antike, na naibenta sa auction ng 5 bilyon kamakailan lang? Itong si Gushanhi, mas mayaman at makapangyarihan pa pala sa inakala namin. At yung gintong badha, di ba yun yung dati? Hindi na sa ng bilyonaryo, mula sa na nakataas na presyo. Baka itong si Gushan, ang sinasabing misteryosong bilyonaryo. Akala ko kasi, si Chairman Hu ng Hu Corporation yun. Isang Jedi Guanyin, isang gintong badha, kaunting alaala lamang. Uncle Lin, tanggapin niyo po. Hahaha. Hala, parang yung mga rebulto sa altar namin sa bahay. Ang mga yan bakit nasa kanila? Unang bises pa lang magkita. Napakamahal ng regalong to. Parang hihihi. Kung simpleng pasalubong lang, hindi ganyan kalaki ang handog ng angkangu. Ganito kalaki ang ambag, kung ito man ay dote. Ano sa palagay mo, Chairman Lin? Dote? Ito ang dote ng angkangu para sa kamay ng anak mo, Angkan Lin. Napaka-generoso ng angkangu. Mukhang talagang napakalalim ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Kung magkakasal ang Angkan Lin at Angkangu, tiyak lalakas pa ang pwesto namin. Malamang, diretso na kami sa first class na pamilya dito sa Jiangcheng. Tito, kung kulang pa ang dote na ito, maghahanda pa ako ng dagdag. Tao, hindi. Sobra-sobra na ito. Hahaha. Ginunggu, hindi naman pera ang mahalaga. Ang pag-isa ng lakas ng angkangu at angkanlin. Ang pag-akyat ng mas mataas pa ang pinakamahalaga. Kapag may koneksyon na sa isang kapangyarihan gaya ng angkangu, hindi mahalaga ang maliit na pakinabang. Mas maigi, magkamag-anak na tayo. Yan ang pinakamahalaga talaga. Ipapakilala ko sa inyong dalawa, ito ang aking asawa. Tita pala. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Ngayon lang tayo nagkita. At totoo nga, ang ganda ng dating ninyo. Haha, tignan mo naman, ang bait magsalita ng batang ito. Manugang, nasaan ba si Ruotsu? Hindi ko pa siya nakikita. Nasaan si Ruchu? Hoy, Ruotsu, halika rito. Ma, pa, Halika na at batiin mo ang iyong magiging biyenan at ang iyong nobyo. kailan pa siya naging nobyo ko? Narito na ang kanilang dote. Ang sungit-sungit mo naman. Una, ang gusto nilang ibigay, problema nila yon. Hindi ko kailangan. Pangalawa, may boyfriend ako. Hindi ko kailangan ng anumang nobyo. Ang boyfriend na sinasabi mo, hindi kaya si Hu Chensing yon? Bakit ba ganyan kakatigas ang ulo? Hindi ka naman bagay sa kanya. Kung bagay ako kay Ruotsu o hindi yan desisyon ninyo. Bakit ka nandito? Ako. Ang mga dumalo sa handaan ngayon, may imbitasyon silang lahat. Paano ka nakapasok? Lolo Lin, tungkol sa seguridad mo, paano mo ito inayos? Paano? Napapasok ang kahit sinong malang kwenta. Tito, tita, dala ko ang aking imbitasyon. Hayagang pumasok ako. Ikaw, may kaapatan ka bang umattend sa piging ng Angkanlin? Ay mga kilalang tao sa Jiangcheng. Ang pinakamababa sa kanila, ang yaman ay lampas 10 milyon. Sabi mo, hayagang pumasok ka? Sino ang maniniwala? Baka naman, pek pa yung imbitasyon mo? Ito, totoo o hindi, tignan ninyo at malalaman. Hindi na kailangang tumingin. Lahat ng imbitasyon, ako ang sumulat. Kung may imbitasyon ka ba o wala, hindi ko ba malalaman? Tumpak, tito, napakadetalyado ninyo. Mahigpit na kinokontrol ang bawat bisitang inimbitahan. Kung hindi, nakalusot pa sana siya. Ama, mahalagang araw ngayon ng kasunduan ng aking anak. Walang dapat maging pagkakamali. Anong ginagawa mo diyan? Nahuli ka na, umalis ka na. Baka naman, peke ang imbitasyong ibinigay sa akin ni Tiakin. Wala naman siyang dahilan para lokohin ako. Hindi maaaring pek. Pakitignan ninyo mismo, tito. Wala akong oras sa kalokohan mo. Lumabas ka. Pa, si Chensing ang lalaking ikakasal sa kasunduan ito. Hindi na kailangan ng imbitasyon, di ba? Siya, manugang, huwag mo nang patagalin. Tao, palayasin siya. Hoy, bitawan mo ako. Tigil kayo. Manahimik ka. Ilabas siya. Bitawan mo ko. Sandali. Ito ang invitation para sa Hu Corporation. Totoo ba yan? Paano magiging pek? Nandito ang tatak ko. Pero, Pero ano, sabihin mo. 3 lang ang invitation na ipinadala ko sa Hu Corporation. Isa ay para sa chairman. Pangalawa ay para kay Boskin. At pangatlo ay para sa Crown Prince ng Hu Corporation. Paano napunta sa kanya yon? Ito ang invitation sa engagement party ng Angkanlin, pumunta ka. Paano ko malalaman?
Di ko inakala na magpapadala ang Who Corporation. Pero ito, malinaw na invitation ng Who Corporation. 2. Siguro may iba siyang paan. Baka ninakaw niya ang invitation ng Who Corporation. Paano mapupunta sa ganyang klaseng tao? Talagang ninakaw niya yan. Mangahas magnakaw sa Who Corporation. Kapag nahuli, masisira ang pamilya natin dahil sa kanya. Ilabas siya. Iwasan natin ang koneksyon sa kanya. Ito, kapag nagalit ang Chairman Ho, ang maliit nating angkanlin, hindi kakayanin yon. Ano pang hinihintay ninyo? Bitawan niyo ako. Alisin ninyo ang marurumi ninyong kamay. Tatay, manager na si Chensing sa Who Corporation ngayon. Baka may ibang dahilan kung bakit nasa kanya ang invitation. Kapag ginawa nyo ng basta-basta ang tauhan ng Who Corporation, pwede pa rin magalit ang Chairman Ho sa atin. Ano? Siya. Manager siya ng Who Corporation. Tama. Ngayon lang siya na-promote. Tunay na tunay. Hindi tama. Kanina ko lang napanood. Sa bagong video, isa lang siyang maliit na gwardiya sa Who Corporation. Peke ang pagka-manager niya. Ginoong Gu. Mataas ang posisyon ninyo sa Who Corporation. Peke ba ang pagka-manager niya? Siya. Malaking bagay ang posisyon ng manager sa Who Corporation. At may mag-imbestiga sa huli, ako rin ang sasagutin. Malayo ang agwat ng posisyon namin. Hindi ko talaga alam kung peke ba ang identidad niya. Ying John, sabay kayong nagtrabaho. Ano ang posisyon niya? Alam mo yon, di ba? Ako. May Boskin siyang sandalan. Kung patuloy kong siraan siya, baka magalit sa akin si Boskin. Mas mabuti na wag na lang magpakialam. Ito, kakadating ko lang sa Who Corporation. Maami pa akong hindi alam. Siya ang nag-record ng video. Tiyak na alam niya ang lahat. Tinanggal ako sa Who Corp at walang kumpanya sa Jiangsheng ang tatanggap sa akin. Wala na akong choice kundi magsumamo sa mga mayayamang pamilyang ito. Huling pag-asa ko na to. Kailangan kong suportahan si Young Master Gu. Baka wala na akong pagkakataon pa. Tama, ako ang nag-record ng video. Si Hu Chensing. Fake lang ang posisyon niya bilang manager. Zhang Lili, ang tigas talaga ng ulo mo. Tumahimik ka. Manggugulo ka pa sa aming saksi? Zhang Lili, sigurado ka ba? Sasagutin mo ang lahat ng sinabi mo? Sigurado ako. Sobrang sigurado. Eki ang posisyon niya bilang manager at nahayag na sa harap ng lahat. Wala na siyang lugar sa Who Corporation. Narinig nyo na? Paano makakakuha ng ganitong mahalagang imbitasyon? Ang isang peking manager ng Who Corporation. Tapos na ang palabas. Itapon nyo siya. Bitiwan niyo ako. Ay, Chensing, okay ka lang ba? okay lang ako. Rutsue, ang tanga-tanga mo. Hanggang ngayon, tinutulungan mo pa rin siya. Nakita ko mismo na natanggap ni Chensing ang job offer mula sa Who Corporation. Maliwanag na nakasulat doon. Manager ang posisyon ni Chensing. May tatakpan ng Who Corporation. Sa buong Jiangsheng, sino ang milakas ng loob na gumawa ng peking dokumento na Who? Ang kapal na mukha niya. Gagawin lahat para makapasok sa Who. 4 na taon na kong kasama si Chensing. Alam ko ang ugali niya ng mas mabuti kaysa kanino man. Huwag kang magmalaki, Young Master Gu. Rutsui, ikaw, sige, tigilan na ninyo ang pagtatalo. Pagdating sa paglabag sa Who Corporation, mas mabuting magduda sa libo, ay sa magkamali sa isa. Bukod pa riyan, hindi nagsisinungaling ang batang ito, si Rutsui. Huwag na tayong maghanap ng gulo. Dahil nandito na siya, bisita siya. Dagdagan natin ng isang plato. Huwag sirain ang salusalo. Maliit na bagay na ito. Tito, si Hujie, na, Ying John. Ito ay engagement party ni Ru Chu ngayong gabi. Malapit na ang tamang oras. Huwag natin abalahin ang mahalagang okasyon. Ako ay isang manager lamang sa Who Corporation. Dahil personal akong inirekomenda ng chairman, nakapagpasikat ako sa Jiangsheng para magmukha akong galing sa isang kilalang pamilya. Pero ang 3 piraso at 2 butil sa amin, makakapanloko lang sa mga first class na pamilya tulad ng angkalin. Para makapag-asawa at maging tunay na malaking angkan, dapat agad nating pakasalan sila para hindi na magbago ang isip. Manugang, tingnan mo ang kasunduan sa pagpapakasal. Huwag nang patagalin pa. Kung hindi ka nahihiya, ikaw na ang magpakasal sa Angkan Gu. Ikaw, ang bastos mo. Paano mo kinakausap ang tatay mo? Ma, ikaw ba ang gustong magpakasal sa Angkan Gu? Ay, papatayin kita. Tito, sa panahon ngayon, malaya na nagmamahalan at nagpapakasal. Ang sapilitang pag-asawa, basura na yan, matagal nang inalis. Kung sino man ang gustong pakasalan ni Rutsui, desisyon niya yon. Chensing, hindi ko inaasahan na may ganito kang tapang. Ama ka? Sex, itatanong ko sa'yo. Si Ginunggu ay mataas na opisyal ng Who Corporation, milyonaryo. Makakasiguro siya sa buong buhay ni Rutsu, sa material na pangangailangan. Ikaw, ano ang trabaho ng tatay mo? Ang tatay ko ay nagtitinda na malamig na noodles sa bangketa. Ha. Pamilya na nagtitinda na malamig na noodles, at naglakas loob pang humingi ng kamay ng anak ko. Ano ang masama sa pagtitinda na malamig na noodles? Kahit mahirap kami, hindi ako pinagutom ang tatay ko kahit isang bises. Hindi rin niya ako kinulang sa libro. Hindi niya ako pinigilang pumasok sa eskwela. Sa loob ng 20 taon, buhay ako ng puno ng saya at kaligayahan. Sa tingin ko,
Mayroon akong pinakamahusay na edukasyon mula sa pamilya. 3 taong gulang pa lang ako, nag-aaral na ako ng calligraphy. 5 taon, kabisado ko na ang 4 books and 5 classes. 8 taon, nabasa ko na ang lahat ng kilalang aklat. 10 taong gulang, naging champion ako sa National Math Olympiad. 13 taon, nanalo ako ng Lifetime Achievement Award. 17 taong gulang, bilang top-notcher sa National Science Exam. Nakapasok ako sa Kirsten College. At nakuha ko ang full scholarship sa 4 na taon. Pagkatapos magtapos, nakapasok ako sa WHO Corporation at naging manager. Ang aking pagsisikap sa pag-aaral. Paano ito naiiba sa kanilang 3 henerasyon ng negosyo? Tito, ito ang anak ng lalaking nagtitinda lang ng malamig na noodles sa kalsada. Anak ng isang street vendor. Sa tingin mo, karapat-dapat pa ba ako? Anak, hindi mo sinabi noon na napakagaling pala ng nobyo mo. Sinura ko na mas lalong guguminhawa si Chensing sa hinaharap. Kaya, yung mga nakaraan, di na importante. Salamat sa tiwala mo sa akin, Ruo Chui. Wala ayun. Hey, ano yan? Alisin mo ang maruming kamay mo. Ang pamilya namin. Naghanda ng napakamahal na dote ngayon. Ikaw, walang dala-dala. Ito ba yung anak na nagtitinda ng malamig na noodles? Magaling nga sa eskwela, pero anong silbi? Ni simpleng galang, wala. Sa totoong buhay, hindi grado ang basehan, kundi ang pakikisama. Sinong nagsabing wala akong regalo? Anong magandang bagay kaya ang maibibigay ng isang hampaslupang tulad mo? Ito po ang aking regalo para sa inyo, Tito. Tito, baguhan pa lang po ako sa trabaho, kaya medyo limitado ang pera ko. Kahit hindi ito mamahalin, buong puso ko itong iniaalay. Sana'y tanggapin ninyo. Hahaha, sabi na nga ba? Anong klase yung regalo mo? Isang sirang hikaw lang? Lumabas ka na. Huwag ka nang magpahiya. Ruochi. Si Hu Chensing na yan. Dahil lang sa mayaman kayo kaya nagpupumilit yan. Mga tulad niyan, wala namang ibang alam, kundi ang mambola ng mga babae. Normal lang na nadala ka noon. Pero ngayon, isang sirang hikaw lang, gusto ka ng pakasalan? Parang nangloloko lang yan. Apos na, malinaw na kung sino ang panalo. Wala nang saysay ang manood pa ng isang katatawanan. Simulan na ang seremonya. Umalis ka na. Sandali. Paano pwedeng hikaw lang ito? Hu Jensing, tingnan mo yung basurang regalo mo. Hanggang sa hindi na makapagsalita ang tito sa galit. Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa kahihiyan. Paano naging hikaw? Ang inihanda ko ay isang tao. Papatayin kita, walang utang na loob na anak. Paano mo nagawa ang ganitong malaking kasalanan? Hindi, tatay. Bakit ako ang sinasaktan mo? Hindi. Ito, baka nagkakamali ka ng tinatamaan? Ang sampal na yan, dapa. Kay Hu Chensing mo ibinabagsak. Hindi nyo alam, isa lang ang pars ng jade green earring na ito. Wala nang pangatlo sa buong mundo ngayon, Tito. Kilala nyo pala ang hikaw na ito? Iyon ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Buhay pa ang tatay ko noon. Nasubok ang aming angkanlin. Naanasan ang pinakamalaking dago. Muntik ng malipol. Hinanap ng tatay ko ang noon ay bata pa rin. Chairman ng WHO Corporation para humingi ng tulong. Nakalampas ang aming angkan sa hirap. Nagpapasalamat ng labis ang tatay ko. Nais niyang ipagtagpo ang aming mga angkan sa pamamagitan ng kasal. At ibinigay niya ang aming mahalagang mana. Ang isa sa pairs ng jade green earring bilang pangako. Ngunit, hinamak ng mga huo ang aming maliit na angkan. Tinanggap lang nila ng paunti ang isang hikaw. Kaya, ang ibig niyong sabihin, ang pairs ng hikaw, ang isa ay nasa inyo. At ang isa ay nasa chairman ko. Paluin ko ang walang utang na loob na anak na ito. At ibinigay kay Hu Chensing. Tatay, paano ko magagawa ang pagnanakaw? Anak niyo ako sa dugo at laman. Anong klaseng tao ako? Hindi ba niyo alam? Rutsue, kung ang pag-usapan ay ang iyong pagkatao, natural na hindi ka magnanakaw. Ngunit itong si Hu Chensing, dukha at walang ambisyon, baka siya ang nang udyok sa iyo na nakawin ang sariling ari-arian, para siya ang magpasikat. Ay, itong si Hu Chensing, napakasama ng budhi mo. Tingnan mo, ano nang nangyari sa'yo simula nang makasama si Hu Chensing? Kapag kasama mo ang mabuting tao, hindi ka naman agad nagiging mabuti. Pero kapag kasama mo ang masamang tao, siguradong masasama ka rin. Tumahimik ka nga. Bakit? Bakit ako ang lahat ng sisi? Rutsue, huwag muna magalit. Sa tingin ko, may kakaiba sa pangyayaring ito. Halatang-halata na ang katotohanan. Anong kakaiba pa ang hinahanap mo? Aminin mo na ang kasalanan mo. Yan lang ang paraan mo. Uncle Lin, kung talagang gusto ninyong malaman, kung ako ang nagnakaw ng hikaw na ito, may isang simpleng paraan. Umuwi po kayo at tingnan ninyo, kung nandoon pa rin ang isang hikaw. Tama ka nga.
Sandali, di ka titigil hanggat di mo nakikita ang kabaong. Ikaw na nga ang magnanakaw at mandaraya. Gusto mo pang sirain si Rochoy? Ikaw talaga. Ang ingay-ingay mo. Pwede bang tumahimik ka? Sage. Narito ang kahon ng hikaw, Uncle Lin. Bilisan nyo at buksan. Walang laman, yan sigurado. Wu Chensing, ano na ang masasabi mo ngayon? Nga, Uncle Lin, buksan niyo na. Para malaman na ang katotohanan. Ay, nandito pa naman pala. Nga, nandito pa. I-impossible too. Saan naman galing yung kay Hu Chensing? Pa, di ba dapat humingi kayo ng paumanhin sa akin? Alam ko na, yung isa yan, pek yan. Tiyak pinalitan ni Hu Chensing. Ang galing ng daya mo. Ang talino mo pala. Sanay na sanay ka na siguro, ang hikaw na ito ay pamana ng pamilya Lin. Di ba alam ni Uncle Lin kung tunay o pek? Uncle Lin, tingnan nyo nga po. Pipek talaga, yang hikaw na yan. Tumahimik ka nga. Wala kang tama sa mga sinasabi mo. Tunay ito. Ano? Pareho palang tunay. Wala na talaga akong may bubuntong na paratang sa kanya. Ma, pa, wala na pong ibang masasabi. Alam ko na ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo na. Si Hu Chensing, siya ay tinustusan ni Boskin ng Hu Corporation. At si Boskin, malapit kay chairman. Tiyak si Boskin ang kumuha ng Jed Guanyin mula kay chairman at ibinigay kay Hu Chensing. Ganun nga. Si Kinlan ang magnanakaw. Paano nangyari yun? Sagado, yung alaala ng dalawang pamilya. Tiyak na ipinagkatiwala ni Chairman Hu ang Jade Guanyin sa kanyang tagapagmana ng maayos. Paano madadaling manakaw yun? May isa pang posibilidad. May invitation si Hu Chensing mula sa Hu Corporation. Hawak niya ang sagradong bagay ni chairman at apelido niya ay Hu. Baka naman, si Hu Chensing ay ang tagapagmana ng Hu Corporation. Impossible yon, Bienan. Magkaklase kami ng tatay niya noon. Ang tatay niya, nagtitinda lang ng malamig na noodles sa bangketa. Paano siya magkakaugnay kay Chairman Hu? Ang tatay ko at si Chairman Hu, mag-compare. Matagal na magkapatid sa hirap at ginhawa. Yung tagapagmana ng Hu, pinagmamalaki yon ng tatay ko. Kung si Hu Chensing nga yon, malalaman kaya ng tatay ko? Ano? Makumpar pala si Ginunggu at si Chairman Hu. Kung ganun, si Ginunggu ay pangalawa sa pinakamataas, nangingibabaw sa libo sa Hu Corporation. Akala ko mayaman lang si Ginunggu. Pero ganoon pala ang kanyang koneksyon. Kung ganun, si Ginoonggu ang pinakamakapangyarihan dito ngayon. Kailangan kong mapansin niya ako, makipag-ugnayan sa kanya. Iyak na angat ang buhay ko sa Jiangcheng. Anong klaseng pagmamayabang to sa harap ng lahat? Kung marinig ito ni Chairman, siguradong, sa palagay ko, isa lang ang posibilidad. Sina Kinlan at Hu Chensing ang nagnakaw ng Jade Guanyin. Nagkunwari silang tagapagmana ng Hu para lokohin ang lahat. Magpakasal kay Ruchui, magpalakas ng kapangyarihan, at agawin ang Hu Corporation. Gu Yingjun, ang galing ng imahinasyon mo. Sayang, hindi ka nagsusulat ng nobela. Tumigil ka na. Nahuli ka na, di ba? Wala ka nang masabi, di ba? Ang bawat isa sa atin dito ay nasa ilalim ng proteksyon ng Hu Corporation. Lahat tayo'y may utang na loob kay Lolo Hu. Kaya, pakiusap sa inyong lahat. Tulungan natin si Chairman Hu na alisin ang taong to. Ang bihira ng pagkakataong to, makakasama natin si Chairman Hu. Magpakita tayo ng magandang asal mamaya para mapansin tayo. Nga, pag natulungan si Chairman, baka bigyan tayo ng magandang posisyon. Makakamit natin ang tiwala ni Chairman. Pero ang bait-bait tingnan ng batang to, parang hindi naman magnanakaw o mandaraya. Mas mabuti na mapahamak ang isang inosente, kaysa makalikas ang isang salarin. Tama, kung totoong may masamang balak siya. Malaking serbisyo ang pag-alis sa kanya, kahit na mali tayo. Tatay lang niya ay isang natitinda ng malamig na noodles. Anong magagawa nila? Paano niya naman nasasabing yan agad ng walang ebidensya? Tigil na kayong lahat. Huwag niyo palampasin ang bihirang pagkakataong to. Pagkatapos nito, papakiusapan ko ang tatay ko kay Chairman Hu. Nabigyan kayo ng magandang rekomendasyon. Yan ang daan. Para umasenso, patayin niyo siya. Tumahimik kayong lahat. Ay, umalis ka na. Delikado dito. Alis na. Ha? Kung aalis ako, ikaw ang talagang mapapahamak. Nandito ang tatay mo. Walang makakapanggulo sa'yo. Oni, Lao Hu, ang yabang mo naman. Tignan mo ang suot mo. Parang waiter lang. Ito ba? Ang tatay ni Hu Chensing? Tama. Ako si Hu Zhenhai. Hu Zhenhei. Pamilyar ang pangalang yan. Ha? Siyempre pamilyar. Ito siya. Ang kilalang kilala. Nahari na malamig na noodles. Ha? Ama. Si Lao Hu. Wala siyang ibang alam, magaling lang magluto ng malamig na noodles. Xiaolin. Ang pangit ng pagpili mo ng mga kaibigan.
Kahit sino na lang pinapapasok sa piging ng angkanlin. Siguro pagkatapos mawala ng tatay mo. Wala nang dating ang angkanlin, ano? Ang lakas ng dating niya, parang nahihirapan akong huminga. Ano? Sinong tinatawag mong Xiaolin? Tito, ang pinakamalaking pagkakamali ko ngayong gabi ay hindi ang pag-imbita sa inyong mga first class na pamilya, kundi ang pagpapapasok sa isang tulad mong waiter dito. Nakakadisgrasya. Wala na bang ibang service crew sa Jiangcheng? Ay ikaw ang napasok, yung matandang yan? Nakakasilaw. Huwag mong insultuhin ang tatay ko. Sinipa mo ako? Gagantihan kita. Six, tama na yan. Sinira nyo ang magandang piging. Yung Huo Zhenhai na yan. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para patunayan na hindi ninakaw ng anak ko ang Green Jade Bracelet. Ako ang nagdala nito. Ah, kaya pala. Tatay ko pala ang may pakana. Kaya pala bigla na lang naging hikaw ang isang magandang ginseng. Ikaw ang nag-utos sa kanyang dalhin ang Green Jade Bracelet. Baka ikaw. Ah, kaya pala. Ang Green Jade Bracelet. Hindi si Kinlan ang magnanakaw, kundi ikaw. Ito na ang tunay na salarin, nagkukusang loob ang sumuko. Mga kasama, aminado na ang tunay na kriminal. Pakiusap, dakpin ninyo ang mag-amang ito. Sinong nagsabing ninakaw ko to? Ang Green Jade Bracelet na to ay bigay sa akin ni Lolo Lin noon bilang tanda. Impossible. Yun ay regalo ni Chairman Lin sa chairman. Baka ikaw ang chairman ng Hu Corporation. Ano? Mukha ba akong hindi? Mukha kang basura. Kung chairman ka ng Hu Corporation, hindi malalaman ng tatay ko. Magkakilala nga kami ng tatay mo. Pero mababa ang tingin niya sa akin, sinayang niya. Ang pagiging magkaklase naming dalawa. Kahit hindi ko pa nakikita ang chairman, ang Hu Zhenhai na 2. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko siya. Paano siya maging chairman? Nagpapanggap lang yan. Nagkakalat ng kasinungalingan. Hu Zhenhai, ang kapal ng mukha mo. Hindi lang ninakaw ang Green Jade Bracelet. Nagpapanggap ka pang chairman. Humahap ka sa batas. Narinig nyo ba? Hindi siya ang chairman ng Hu Corporation. Maaaring magpatunay ang tatay ko. Haha, ang inay talaga ng mag-amang to. Isang maliit na Green Jade Bracelet lang kailangan ko pa bang nakawin yan? Kung hindi pa pinilit sa akin ni Lolo Lin noon. Ayaw ko pa nga yan. Huwag kang magyabang. Maliit na Green Jade Bracelet pa ang tawag. Kahit magbenta ka ng noodles sa buong buhay mo, hindi mo mabibili yan. Panangga ng angkanlin yan. Nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Alam mo ba kung ilang zero ang kasunod ng 100 milyon? 100 milyon, iyan ang tamad akong bilangin ang mga zero. Pero, kung ito lang na Green Jade Bracelet ang pinakamamahal na bagay para sa'yo, halatang wala kang alam sa mga tunay na kayamanan. Eh di maglabas ka na mas mahal pa kaysa sa hikaw na to. Kung wala kang may pakita, huwag kang magpakitang gilas. Isa kang dukhang walang pangarap. Sinong nagsabing wala akong maipakita? Ay tay. Hindi natin kailangang makipag-unahan sa ganyang klaseng tao. At saka, wala talaga tayong bagay na mas mahal pa kaysa diyan. Mas mahalaga pa kaysa dito. Huy, mas may alam pa ang anak mo sa'yo kung saan siya lulugar. Matanda ka, titingnan ko kung hanggang kailan ka magpapaer. Anak, wala kang alam sa tunay na kapangyarihan ng pamilya natin. Anong kapangyarihan? 2 rebulto lang mula sa amin. Bilyon-bilyon na ang halaga. Relikya pa ito ng Han Dynasty. Yan ang tunay na kapangyarihan. Swerte mo. Ganitong klase ng rebulto, meron din kami sa bahay. Diyan, iharap ang mga rebulto. Yang mga basura nyo, kailangan pang ihara? Sa basurahan mo ba, yan kinuha o sa tiyanj? Saang tiyanj mo yan nabili? Tingnan mo na lang. Paano nangyari na pareho-pareho? Sank! Ayong pamilya, para lang makisama sa mayayaman. Grabe ang effort nyo. Naghanda pa kayo ng 2. Peke na magkamukha para makisabay. Pero ang malas nyo, ang totoo, nandito. Ayo ang nagpakita ngayon. Xiaolin, alam kong ang tatay mo. Sa antigong bagay umasenso. Siguro may natutunan ka rin sa kanya. Bakit hindi mo muna suriin bago ka magsalita? Kahit na peke ang dala na matandang to, peke rin naman ang dala ko. Huwag mong hayaang makita niya at mabuko tayo. Wala nang kailangan tingnan. Isang nagtitinda ng liangpi. Saan kukuha ng tunay? Sa negosyo ng antigo. Ang importante ay alisin ang pek. Babasagin ko na itong mga huwad na to. Hindi na makapaminsala pa. Eka muna. Ganito na lang magdesisyon. Hindi bagay sa isang dalubhasa. Suriin lang, ilang minuto lang. Hayaan mo akong tumingin. Tatay, hayaan mo na si Tio. Ang totoo, hindi magiging pek.
Ang tatay ko. Bakit ngayon siya biglang nagpapakitang gilas? Hindi ito ugali niya. Siguro para sa kasal namin ni Rochuy. Tatay, salamat sa pag-aalala. Pero siguradong mapapahiya tayo. Ang balat, ang kulay, hindi. Ha? Kita mo? Sabi ko na nga ba, hindi totoo. Babasagin ko na itong peke. Tunay ito. Hindi. Hindi lang tunay. Isa itong pambansang kayamanan. Kung makikita ko lang to, kahit mamatay ako ngayon, wala akong pagsisisi. Si Tiolin pala. Hindi gaanong magaling tumingin na antigo. Ganoon kami kahirap. Saan kami kukuha ng ganitong kayamanan? Ito. Paano pwedeng tunay ito? Tingnan mo ng mabuti. Ang kan namin, henerasyon na nagbibenta ng antigo. Sinasabi mo ba, hindi ako profesional. Ito ay tunay na kayamanan. Sa isang tingin pa lang, alam mo nang hindi peke. Hindi na kailangang tingnan mabuti. Yung isa? Ang isa, siguradong huwad. Tingnan mo yung isa. Ito pala ang estatwa. Kujenhai, saan mo nakuha ito? Kaya pala ikaw ay magnanakaw ng libingan. Pansinin ninyo ang ekspresyon ni Tio kanina. Malinaw na hindi ito nakuha sa legal na paan. Alam ko na. Sa araw, nagtitinda ka sa bangketa para magtago. Nananakaw ka sa libingan. Paano, tong mga kayamanan? Tama ang sinabi ng anak ko. Sayang ang talento mo, hindi ka nagsusulat ng nobela. Kung tunay ang dalawang estatwang ito, napakamahal na halaga nito. Mayaman ka pala, bakit nagtitinda ng pansit? Ninakaw mo lang yan. Takot kang ibenta, natatakot ka sa pulis. Chairman Lin, tumawag ka na ng pulis. Dagpin ang magnanakaw ng libingan. Huwag nating hayaang makatakas. Ang ingay-ingay niya, hindi pagnanakaw yan. Kayamanan ng bansa na wala noong dinastiyang King. Nasa British Museum. Nabili raw ito ng isang mayamang negosyante sa napakataas na halaga. Paano naging galing sa libingan? Misteryosong milyonaryo. Tio, ikaw ba ang misteryosong milyonaryong yun? Hindi. Impossible. Paano pwedeng maging misteryosong milyonaryo ang tatay ko? Hindi mo ba natikman ang malamig na noodles na ginawa niya? At saka, mula pagkabata hanggang ngayon, sa bahay namin, hindi ko nakita ang perang higit sa 2,000 piso. Misteryosong milyonaryo siya? Sinong maniniwala diyan? Pero paano naman ipapaliwanag ang dalawang estatwang ito? Mas mabuti, unahin mong ipaliwanag kung paano nakuha ng mag-amang Yu. Ang dalawang estatwang ito, Ang dalawang estatwang ito ay sinasabing isa lamang sa mundo. Paano nagkaroon ng pangalawa? Ang matandang to. Ang sa amin ang mas tunay. Naku, malalantad na. Hindi na kailangang tingnan. Bakit? Ito ang dote ng angkan ko sa'yo. Bilang first class na pamilya sa Jiangcheng, hindi kami magbibigay ng peke. Kung titingnan mo ito, hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Insulto yan. AMEA. Kakaiba ang sitwasyong ito. Paano nagkaroon ng dalawang magkatulad? Tatay, hayaan mo na si Tio na tingnan. Pagkatapos tingnan, mas mapapanatag ang lahat, di ba? Sigish, ako na ang titingin. Pakiusap. Ang anak kong walang utang na loob. Ako, si Gushanghi, matalino sa buong buhay ko. Bakit ako nagkaroon ng ganitong tangang anak? Naku. Hala. Gushanhi, anong balak mo? Siyempre, buong puso akong narito. Humarap at humingi ng kamay ni Rochu. Tama ba, Tio? Paano? Ang mahal naming kayamanan, tunay, di ba? Tunay ang kwento mo. Hindi man lang kahit klasa na pek. Talagang handicraft lang. Bagong-bago, Tio. Malaki ang angkangu, malaki ang negosyo. Paano kami magbibigay ng lumang bagbag para lokohin ka? Siyempre bago. Ama ba? Tumigil ka nga. Alam mo namang bago to, di ba? Itong Jade Guanyin na to, hindi. Anong Jade Guanyin? Resin lang yan, inipit. Resin. Ano yang resin? Mamahaling materyales ba yan? Pinagbilinan kitang mag-aral, ayaw mong makinig. Resin, plastic yan. Atay, paano mo naisip magregalo ng plastic? Pati itong gintong badha. Tanso lang talaga yan. Hindi abot ng 200 piso ang dalawang yan. Niloloko mo ba ang pamilya Lin? Ay naku, binili ko rin yan sa antique shop. Mahal na halaga ang binayad ko. Nadaya rin ako, sigurado. Tigil na. Huwag ka na magdahilan pa. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Anong lakas ng loob mo? Kapatid sa dugo ako ni Chairman Hu. Ngayong araw na ito, matutuloy ang kasal. Gusto nyo man o hindi. Kung hindi, isusumbong ko kay Chairman. Papaalisin ko ang pamilya Lin sa Jiangcheng. Wawakasan ko ang buhay nyo. Gagamitan pa ba ng dahas? Kayo ng anak mong mapang-api. Ngayong araw, kaming mag-asawa. Kahit mamatay kasama kayo, hindi namin ibibigay ang aming anak sa impyernong pamilya nyo. Wala na kayong magagawa. Si Chairman Hu ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Mukhang wala ng choice ang pamilya Lin kundi sumunod. Sa Jiangcheng, ang sabi ni Chairman, batas. Sino ang may lakas ng loob na sumuway sa kanya? Wala na. Ang daang taong pundasyon ng aming angkan Lin. Sisirain ko sa sarili kong kamay. Rutsue, wala akong silbi bilang ama. Hindi kita mapoprotektahan. anak, ano ang masasabi mo?
Sa palagay ko, si Chairman Huo, sa pag-abot niya sa posisyon niya ngayon, hindi siya ang klaseng tao na nang-api at nanggagahasa. At lalong hindi siya kasabwat ng mga ganid na to. Kahit na totoo ang sinasabi nila, na siya'y isang mapang-abuso. At mandurukot ng kababaihan, ang langit na yan niya. Bubutasan ko para subukan. Ang lakas ng loob mo. Humaap ka sa otoridad ni Chairman Huo? Handang-handa ka na bang mamatay? Tatlong bagay lang ang kailangang ipagtanggol ng isang lalaki sa buhay niya. Ang lupa niya, at ang magulang sa likod niya. Pangatlo, ang minamahal sa tabi niya. Kung hindi mo kayang protektahan ang tatlong ito, anak ka lang ng tindero ng pansit. Ang yabang mo naman, halika. Ipakita mo nga ngayon kung paano mo yan ipagtatanggol. Ano naman kung galing ka sa mayamang angkan? O kaya'y estudyante ng Haicheng? Kung walang ambisyon sa buhay, para kang lalaking walang saysay. Makinig kayo, habang nandito ako, walang makakapinsala sa tatay ko. O kahit isang hibla ng buhok mula sa angkalin. Ang tapang mo ha. Dalawampung taon kitang pinalaki sa hirap eh. Ngayon ko malalaman kung gaano kakagaling. Mga kasama, sa ngalan ng Hu Corporation, at bilang kapatid sa dugo ni Chairman Hu, ay inutusan ko kayo. Lipulin ang angkanlin. Hanggat nandito ako, si Hu Zhenhai. Hindi ikaw ang mag-uutos dito. Sino ka ba? Ako ang tinutukoy mong kapatid sa dugo. Ako si Hu Zhenhai, ang chairman ng Hu Corporation. Impossible. 10 taon na ang nakalipas. Lubog ka sa utang mula sa sugal, pinilit kang hiwalayan ng asawa mo. At may malubhang sakit ang nanay mo. Wala ka ng matakbuhan. Kaya lumubog ka sa harap ng Hu Corporation, nagmamakaawa para lang makakain. Pero wala kang kayamanan, wala kang alam. Kaya wala kang karapatang pumasok sa Hu Corporation. Ako ang tumulong sa'yo, binigyan kita ng walang kapangyarihang posisyon. Pero mas mataas ang sahod kaysa sa karaniwan. Ginawa ko yon dahil takot akong masira mo ang kumpanya dahil sa ugali mo. Pero sa halip na magbago, lalo kang naging hambog at mapang-abuso. Lalo ka pang naging masahol. Naku, Gushanhe. Grabe, sobrang nabigo ako sa'yo. Atay, talagang chairman ka ng Hu Corporation? Anak. Maya-maya, bibigyan kita ng paliwanag. Isang nagtitinda lang na malamig na noodles. Paano pwedeng maging chairman ng Hu Corporation? Impossible talaga yan. Anak, lahat ng sinabi niya, maliban sa chairman, walang nakakaalam. Ang kanyang imbitasyon. At yung Jedi Guanyin, pati yung 2 gintong bodha. Tama lahat yon. Kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Paano ka lang pangalawa, nangingibabaw sa libo? Mataas na opisyal ka. Paano ka naging sugarol? Ang Angkan Gu ay isa sa pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng. Nga. At yung Badha. Yung Badha, totoo yon. Bulag ba kayo? Ruochi. Ruotsui ang babae ko. Lahat ng sa pamilya Lin, akin na. Ruochi. Ruochi. Umalis ka. Bitawan mo ako. Itapon nyo yung tao sa labas. Bitawan mo ko. Ako ang pinakamayamang negosyante sa Jiangcheng. Ako ang chairman ng Hu Corporation. Papatayin ko kayong lahat. Bitawan nyo ko. Papatayin ko kayo. Lahat kayo. Lianhai, pakiusap, dahil sa pagkakaibigan natin noon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nababaliw na ang anak ko. Ako, hindi na ako pwedeng mawalan pa ng trabaho. Sige na. Wala namang mangyayari kung tuluyan kitang ipahamak. Pumunta ka sa manager ng ENA at maglinis kayo ng CA. Hindi ko hahayaang magutom kayong mag-ama. Salamat po, Chairman. Umalis ka na. Pa, may papaliwanag mo ba sa akin ngayon? Kung bakit mo ginawa ito? Nakita mo na ang itsura ni Guyin Jun. Nakita mo na. Ang tatay mo ay galing sa hirap. Noong panahon ng tatay at nanay mo, napagdaanan namin ang hirap na hindi kayang isipin ng iba. Bago kami umabot sa kinaroroonan namin ngayon. Ay, sayang nga lang. Hindi nagtagal ang nanay mo. Naalala ko noong mga araw na kasama ko ang nanay mo sa paghihirap. Dahil sa matagal na kakulangan sa pagkain. Nang isilang ka, pumanaw na siya. Anak,
Pa, nakita ko na ang maraming burgis na tamad at walang modo. Sa huli, nauubos ang yaman at napapasok sa bilangguan. Ayaw kong sumunod ka sa kanila, kaya itinago ko ang totoong identidad ng ating pamilya. Anak, sana maintindihan mo ang hangarin ng tatay mo. Chensing, ngayong matagumpay ka na sa pag-aaral. Malusog at may magandang pananaw, ibig sabihin ay matagumpay ang pag-aaruga at pagtuturo ng tito mo. Kahit na nahirapan ka ng mahigit 20 taon. Sulit naman ito, hindi ba? Siyempre, naiintindihan ko ang mabuting hangarin ng tatay ko. At sa totoo lang, hindi ko naman naramdamang nahirapan ako. Pero Ano, anak? Ano mang gusto mo, anak, babayaran ko sa'yo. pa. Pero hindi naman kailangang itago mo pa ang relasyon mo kay Tita Kin sa loob ng maraming taon dahil sa akin. Halatang halata naman na kayong dalawa ang magkasintahan. Ikaw lang ang akala mo'y nakalusot ka. Alam mo na pala. Tito, maliban kay Chensing, nakita ko na ang lahat. Ay, nahiya naman ako. Anak. Natatakot lang kasi ako na hindi mo matanggap. Na magkakaroon ka na naman ng madrastra. At saka, bata pa at maganda ang titakin mo kung ipapahayag ko ang relasyon namin. Eh di mabubunyag na ang totoong kalagayan ko. Tama na. Si Yaolin, tignan mo nga itong dalawang bata. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa sarili ko sa pangyayaring ito. Haha, Nga, ang engagement party na ito ay para talaga sa dalawang bata, kung hindi dahil sa peking video na kumalat online. Hindi sana umabot sa ganito kahiyaang laha. Tatalon na lang ako mula sa itaas. Huwag na. Nakita ko na rin, ito lang naman ay huling pagsubok. Ni Tito para kay Chensing. Ikaw, isa ka lang namang ifis. Umalis ka na. Ayokong makita ka pa. Salamat, Ruchue. Salamat, Chairman. Salamat. Salamat, Gino. Hihihi. Ngayong naayos na ang lahat ng pagkakamali, tayo. ito naman talaga ang matagal ng napagkasunduan ng ating mga ama. Sa huli, nakita-kita rin ang ating dalawang pamilya. Ano pa ba ito kundi tadhana? Hahaha. Kaya, sa halip na maghintay pa, bakit hindi ngayon na lang natin? Pag-asa ka, Hasino. Sang-ayon ako. Anong silbi ng sang-ayon mo? Dapat makinig tayo sa opinyon ng dalawang bata. Wala akong problema. Susunod ako sa lahat ng gusto ni Ruchui. Ako naman. Siyempre, wala rin akong problema. Hahaha.